Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung klase ng tao na kahit hindi sobrang gwapo, hindi sobrang yaman, hindi rin pinaka-sweet sa umpisa, pero hindi mo maiwasang hanap-hanapin. Yung tipong pag wala siya, parang may kulang sa araw mo. Tapos kapag andyan siya, parang gumagaan lahat. Nakakatawa, no? Kasi minsan, hindi talaga itsura o pera ang dahilan kung bakit hindi ka kayang pakawalan ng isang tao. Madalas nasa energy mo yan. Nasa paraan mo kung paano mo dalhin ang sarili mo. At aminin natin, habang tumatanda tayo, mas nare-realize natin na hindi sapat ang puro kilig lang. Oo, masaya yung may good morning message, may kumain ka na ba, may lambing. Pero ang totoong dahilan kung bakit may taong nananatili, yung pakiramdam na kapag kasama ka nila, mas nagiging maayos buhay nila. Mas tahimik isip nila, mas gusto nila sarili nila. Kasi kahit gaano kaganda ang simula ng relasyon, kung puro stress, selos, drama, at toxic na cycle naman ang laman, mapapagod at mapapagod din ang tao. Pero kapag ikaw yung klase ng tao na nagbibigay ng peace, respeto at inspirasyon, ibang usapan na yan. Hindi ka basta-basta bibitawan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito tungkol sa manipulation. Hindi ito tungkol sa paano mo siya ikukuha sa palad mo. Hindi ganun. Ang pag-uusapan natin ay paano ka magiging klase ng tao na natural na mahirap iwan. Yung hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang magmakaawa para piliin ka. Dahil kusa siyang kakapit. Kasi totoo lang, ang pinaka-attractive na tao, hindi yung pinakamaganda, hindi rin yung pinakamayaman. Ang pinaka-attractive na tao ay yung marunong magdala ng sarili niya ng may respeto, may emotional maturity, at may tahimik na confidence. Alam mo yung parang kape sa umaga. Hindi naman sobrang engrande. Pero kapag nasanay ka na, hinahanap-hanap mo. Ganon din ang presence ng isang taong may tamang mindset. At unang-una sa lahat, hindi ka niya pakakawalan kapag marunong kang maging masaya, kahit hindi siya ang sentro ng mundo mo. Ito yung maraming tao ang hindi maintindihan. Akala nila para mahalin sila ng todo, kailangan umiikot ang buhay nila sa partner nila. Kada minuto update, kada galaw may report, kada hindi ni-replyan, overthink agad. Pero alam mo kung ano nangyayari? Habang mas lalo mong ginagawang sentro ng mundo mo ang isang tao, mas lalo kang nawawala sa sarili mo. At ang totoo, walang taong attracted sa taong wala ng sariling buhay. Imagine mo ito, may dalawang klase ng tao. Yung una, buong araw naghihintay ng chat. Walang ibang pinagkakaabalahan. Kapag busy ang partner, nagtatampo agad. Kapag hindi nasama, feeling iniwan agad. Samantalang yung isa, mahal din naman ang partner niya. Pero may sarili siyang mundo. May goals siya. May hobbies siya. Marunong siyang tumawa kasama barkada. Marunong siyang mag-enjoy kahit mag-isa minsan. Sino sa tingin mo ang mas exciting kasama? Siyempre yung pangalawa. Kasi ang taong may sariling buhay, may sariling liwanag, hindi siya nakadikit lang para maramdaman ang worth niya. At weird man pakinggan, pero kapag hindi mo pinipilit hawakan ng mahigpit ang isang tao, mas lalo siyang nananatili. Parang ibon lang yan eh. Kapag sobrang higpit ng hawak mo, sasakal. Kapag marunong kang humawak ng tama, kusa lang siyang dumadapo. Minsan kasi ang tunay na confidence hindi maingay, hindi nagyayabang, tahimik lang. Yung tipong, mahal kita pero hindi mawawala pagkatao ko kahit mahal kita. Ang lakas nun. At alam mo kung bakit importante yan, lalo habang tumatanda tayo. Kasi darating tayo sa point na sawa na tayo sa toxic na relasyon. Sawa na sa immature na away. Gusto na natin ng payapang pagmamahal, yung hindi nakakadrain. May mga tao kasi na kapag pumasok sa relasyon, nakakalimutan nila sarili nila. Hindi na nag-aalaga ng katawan. Hindi na inaayos goals nila. Hindi na masaya unless okay yung relasyon nila. At ang problema, sobrang bigat nun para sa partner. Hindi trabaho ng ibang tao na punuin lahat ng kakulangan natin sa sarili. Oo, mahalaga ang pagmamahal. Pero mas attractive pa rin yung taong buo na kahit mag-isa, tapos pinipili ka pa rin araw-araw. Hindi dahil kailangan kanya para mabuhay, kundi dahil gusto kanyang kasama sa buhay niya. At eto pa, hindi kanya pakakawalan kapag marunong kang magbigay ng peace kaysa puro problema. Nako. Ito medyo masakit pakinggan para sa iba. Pero totoo kasi, minsan akala ng tao passion yung laging away. Akala nila kapag selos ng selos, ibig sabihin mahal na mahal. Pero habang tumatanda, nare-realize natin na ang tunay na pagmamahal,
Hindi yung laging mataas emosyon, kundi yung may kapanatagan. Yung pagod ka galing trabaho, tapos siya yung pahinga mo, hindi dagdag stress. Yung kaya niyong mag-usap ng hindi sigawan, kaya niyong ayusin problema ng hindi kailangan manakit ng salita. Alam mo, sobrang rare na ng ganong tao ngayon. Kaya kapag nakatagpo ka ng taong emotionally safe kang kasama, parang ayaw mo na pakawalan. Kasi isipin mo buong mundo magulo na. Traffic, bills, problema sa pamilya, pressure sa trabaho. Tapos pag uwi mo, gera pa rin. Sino bang hindi mapapagod doon? Kaya minsan ang pinaka-romantic na bagay na pwede mong ibigay sa isang tao ay hindi grand gestures, hindi mamahaling regalo, kundi peace of mind. Yung alam niyang hindi niya kailangang maglakad sa eggshell kapag kausap ka. Yung hindi siya takot magkamali dahil alam niyang hindi mo siya dudurugin gamit salita mo. At hindi ibig sabihin nito wala nang tampuhan Natural lang yun, tao tayo Pero iba yung marunong mag-handle ng emotions kaysa sa taong lahat na lang pinalalaki. May kilala akong couple, matagal na sila. Tinanong ko minsan, ano secret nyo? Akala ko sasabihin flowers, surprise trips, sweet messages. Pero alam mo sagot, simpleng buhay lang, ayaw namin ng gulo. Grabe no, ang simple pero ang lalim. Kasi sa dulo ng araw, karamihan sa tao hindi naghahanap ng perfect. Naghahanap sila ng pahinga. Yung taong kahit magulo ang mundo, pagkasama nila, parang kaya pa rin. At alam mo kung ano nakakatawa? Kapag marunong kang magbigay ng peace, mas lalo kang nagiging attractive. Kasi bihira na yun ngayon. Sa panahon na lahat reactive, lahat madaling mapikon, lahat gustong manalo sa argumento, yung taong marunong umintindi at mag-control ng emotions, gold yan. Hindi mo kailangang maging pinakamagaling magsalita. Hindi mo kailangang maging sobrang sexy. Minsan sapat na yung marunong kang makinig ng hindi agad ng huhusga. At dun pumapasok yung isa pang bagay na hindi kayang iwan ng tao. Yung pakiramdam na tanggap sila kapag kasama ka. Kasi maraming relasyon ngayon parang interview lagi. Parang laging may kailangan patunayan, kailangan perfect, kailangan laging tama. Nakakapagod yun. Pero kapag ikaw yung taong kayang magbigay ng safe space, ibang level yon. Yung tipong pwede siyang maging vulnerable sa'yo nang hindi natatakot pagtawanan o maliitin. Doon mas lalong lumalalim ang connection. Kasi sa totoo lang madaling makahanap ng maganda. Madaling makahanap ng sweet sa umpisa. Pero mahirap makahanap ng taong nagpaparamdam sa'yo na pwede kang huminga ng maluwag. At kapag naging ganun kang tao, hindi kanya basta-basta kakayaning bitawan. Kasi isipin mo sa dami ng tao sa mundo, bihira yung taong kaya mong lapitan nang hindi mo kailangang magpanggap. Yung hindi mo kailangang magmukhang malakas palagi. Yung pwede mong sabihing, pagod na ako, nang hindi ka huhusgahan. At kapag ikaw yung taong nagbibigay ng ganong klaseng comfort, tumatatak ka talaga sa puso ng tao. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil sa piling mo, pakiramdam nila pwede silang maging totoo. At alam mo, habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga yan kaysa kilig. Kasi yung kilig, nawawala minsan Pero yung pakiramdam na, ang gaan ng loob ko sa'yo, yun yung tumatagal. May mga tao kasing sobrang galing magpa-impress sa umpisa. Sweet, effort, todo bigay. Pero habang tumatagal, lumalabas din yung ugali na puro control, puro paninisi, puro pride. Kaya kahit gaano ka-intense ang simula, unti-unting napapagod yung relasyon. Pero yung taong consistent sa respeto, yung kahit galit marunong pa ring mag-ingat ng salita, grabe, sobrang rare nun. At dito pumapasok yung isang bagay na hindi talaga kayang pakawalan ng maraming tao. Yung taong marunong rumespeto sa sarili niya. Aminin natin minsan akala ng iba pagmamahal yung sobrang pagtitiis. Kahit paulit-ulit ng sinasaktan, kapit pa rin. Kahit wala ng respeto, sige pa rin. Pero ang totoo, mas lalo ka lang nawawalan ng value kapag tinuturuan mong okay lang na maliitin ka. Hindi ibig sabihin matapang ka kapag lagi kang nagtitiis. Minsan, mas matapang yung marunong umalis sa sitwasyong unti-unti nang sumisira sa kanya. At weird man pakinggan, pero mas lalo kang hindi kayang pakawalan ng isang tao kapag nakikita niyang kaya mong piliin ang sarili mo. Hindi yung selfish magkaiba yon. Ang selfish sarili lang iniisip, pero ang taong may respeto sa sarili, alam niya lang kung hanggang saan siya dapat magbigay. Kasi paano ka mamahalin ng tama ng ibang tao kung ikaw mismo hinahayaan mong tapak-tapakan ka? May mga taong nawawala kasi sobrang available nila. Kahit mali na ginagawa sa kanila, nandyan pa rin agad. Kahit ilang beses binaliwala, sige pa rin.
At ang ending, nawawala yung excitement, nawawala yung appreciation. Alam mo yung charger ng cellphone? Kapag lagi mong nakikita, minsan hindi mo pinapansin. Pero subukan mong mawala yan isang araw, dun mo marirealize gaano siya kaimportante. Ganon din minsan sa relasyon. Hindi mo kailangang mawala para magpahalaga, pero kailangan marunong kang maglagay ng boundaries. Kailangan alam mong hindi porket mahal mo, papayag ka na sa lahat. At promise, sobrang attractive ng taong marunong magsabi ng hindi. Hindi dahil matigas siya, kundi dahil alam niyang may value siya. Kasi ang totoong pagmamahal may respeto, hindi takot, hindi manipulation, hindi control. Kapag may respeto ka sa sarili mo, nararamdaman yun ng tao. Yung energy na mahal kita, pero hindi ako mawawala para lang mapanatili ka. Ang lakas nun. At ito pa isang hindi malilimutan ng tao, yung taong marunong magpasaya ng simple. Nako, wag mong maliitin yung humor sa relasyon. Minsan akala ng iba puro seryoso dapat para maging mature, pero alam mo kung ano nagpapatagal minsan, yung marunong kayong tumawa together. Yung kahit pagod kayo, may simpleng asaran pa rin. Yung kahit maraming problema, marunong pa ring magaanin ang atmosphere. Kasi ang buhay mabigat na nga eh. Kapag ikaw yung taong nagbibigay ng gaan, automatic hinahanap-hanap ka. May kilala ako, hindi naman sobrang romantic, hindi rin showy. Pero grabe magmahal yung asawa niya. Tinanong sila minsan bakit sobrang tibay nila. Ang sagot ng asawa, kasi kahit anong problema, napapatawa niya pa rin ako. Simple no, pero ang lalim. Minsan kasi hindi kailangan laging dramatic para maging unforgettable. Minsan sapat na yung ikaw yung pahinga niya mula sa bigat ng mundo. At hindi ibig sabihin clown ka palagi ah. Ang ibig sabihin lang, marunong kang magdala ng lightness. Hindi lahat issue, hindi lahat pinapalaki, hindi lahat kailangan awayin. Kasi may mga tao talagang nakakapagod kasama. Yung simpleng bagay ginagawang malaking problema. Yung konting pagkukulang, parang katapusan na ng mundo. Samantalang meron ding tao na kahit mahirap ang sitwasyon, marunong pa ring ngumiti at magsabi ng, kaya natin yan. At alam mo, doon mas lalong kumakapit ang tao. Kasi lahat tayo gusto natin ng taong nagbibigay pag-asa, hindi dagdag bigat. At isa pa sa hindi kayang bitawan ng tao, yung taong marunong makinig. Grabe, underrated nito ngayon. Sa panahon na lahat gustong magsalita, bihira yung totoong nakikinig. Yung hindi lang naghihintay matapos ka para siya naman magsalita, yung talagang inuunawa ka. Alam mo minsan kaya nahuhulog ng husto ang isang tao hindi dahil sa magagandang salita, kundi dahil sa pakiramdam na narinig niya ako. May mga sugat kasi tayong hindi kailangan ng advice. Kailangan lang ng taong marunong umintindi. Yung tipong habang nagsasalita ka, hindi siya busy sa cellphone. Hindi siya nag-iisip paano ka kukontrahin. Present lang siya, nakikinig. At sa totoo lang sobrang intimate nun. Mas intimate pa minsan kaysa holding hands o sweet messages. Kasi sa mundo ngayon, ang daming nakatingin pero hindi naman talaga nakakakita. Ang daming nakakarinig pero hindi naman nakikinig. Kaya kapag ikaw yung taong nagpaparamdam sa isang tao na importante yung nararamdaman nila, malalim ang epekto nun. Hindi nila basta makakalimutan yun. At alam mo kung bakit. Kasi lahat tayo may pagod na hindi natin sinasabi. May lungkot na tinatawanan lang natin minsan. Kaya kapag may taong marunong umintindi ng hindi mo kailangang ipaliwanag lahat, sobrang laking bagay nun. At dun mo makikita na ang tunay na connection hindi nabubuo sa puro pa-cute lang. Nabubuo siya sa consistency, sa respeto, sa emotional safety, sa simpleng presence na nagpapagaan ng buhay. Hindi mo kailangang habulin ang tao kapag ganito ka. Hindi mo kailangang pilitin sila manatili dahil kusa nilang mararamdaman na mahirap kang palitan. Kasi isipin mo ito, maraming tao ang magaling sa simula, magaling manuyo, magaling magpahanga. Pero habang tumatagal, dun lumalabas kung sino talaga sila. At dun din nasusukat kung bakit may mga taong kahit matagal na, ayaw pa ring mawala sa buhay mo. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil consistent sila. At isa yan sa pinakamalakas na dahilan kung bakit hindi ka basta pakakawalan ng isang tao. Yung alam niyang hindi lang maganda ang trato mo kapag okay ang mood mo. Hindi lang kapag sweet ang moment, kundi kahit may problema, marunong ka pa ring magmahal ng may respeto. Kasi madali maging mabait kapag masaya ka eh. Pero yung kaya mo pa ring kontrolin ugali mo kahit galit ka, kahit stress ka, kahit pagod ka, ibang level yon. Maraming relasyon nasisira hindi dahil walang pagmamahal, kundi dahil walang consistency. Ngayon sweet, bukas cold. Ngayon effort,
Next week parang stranger. Nakakalito yon. At ang tao, napapagod sa uncertainty. Pero kapag ikaw yung klase ng tao na stable emotionally, yung hindi pa bago-bago parang panahon, sobrang comforting nun. Yung alam niyang hindi niya kailangang manghula araw-araw kung okay ba kayo o hindi. At alam mo, habang tumatanda tayo, mas lalo nating na-appreciate yung consistency kaysa excitement. Oo, masaya yung roller coaster na relasyon nung bata-bata pa. Yung away-bati. Yung iiwan mo ba ako? Sabay habol. Pero pag mature ka na, nakakapagod na yan eh. Mas gusto mo na yung tahimik pero totoo. Yung steady. Yung hindi ka pinapraning gabi-gabi. At dun pumapasok yung isa pang bagay na sobrang hirap hanapin ngayon. Yung taong marunong maging loyal kahit walang bantay. Hindi yung loyal lang dahil takot mahuli. Hindi yung loyal lang dahil mabait ka sa kanya. Kundi loyal dahil yun yung prinsipyo niya bilang tao. Grabe, ang attractive ng ganon. Kasi sa panahon ngayon na sobrang dali ng magloko, sobrang dali ng humanap ng mas okay online, sobrang rare nung taong marunong makontento at magpahalaga. At hindi lang ito tungkol sa cheating ha. Loyalty is more than that. Loyal yung taong hindi ka sisiraan kapag galit siya sa'yo. Loyal yung taong hindi ka ipinapahiya sa ibang tao para lang magmukhang tama siya. Loyal yung taong pinoprotektahan pangalan mo kahit wala ka. At promise, kapag naramdaman ng isang tao na safe siya sa'yo, emotionally at mentally, sobrang lalim ng kapit nun. Kasi lahat tayo gusto natin ng taong mapagkakatiwalaan. Yung hindi ka iiwan sa gitna ng gulo. Yung hindi biglang magbabago dahil may dumating na mas convenient. At alam mo kung ano nakakatuwa. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging unforgettable. Maraming tao akala nila kailangan sobrang ganda, sobrang sexy, sobrang yaman para hindi iwan. Hindi eh. May mga simpleng tao na sobrang mahal ng partner nila dahil sa ugali nila. Dahil sa kabutihan nila. Dahil sa peace na dala nila. At may mga sobrang attractive naman physically. Pero ang toxic kasama kaya eventually, nauubos din ang pagmamahal. Kaya wag mong maliitin yung good character. Hindi man siya viral, hindi man siya flashy, pero siya yung tumatagal. At ito pa ha, hindi ka niya pakakawalan kapag marunong kang mag-grow. Kasi ang relationship parang halaman yan eh. Kapag hindi dinidiligan, namamatay. Kapag stagnant pareho, unti-unting nawawala excitement. Hindi ibig sabihin kailangan mayaman agad o sobrang successful. Ang importante, may direction ka, may pangarap ka. May willingness ka maging better version ng sarili mo. Ang sarap kaya magmahal ng taong may drive sa buhay. Yung kahit matagal na kayo, napapasabi pa rin siya ng, grabe, ang strong nitong taong to. At alam mo kung ano pinakamaganda doon. Kapag pareho kayong lumalago, hindi kayo naghihilahan pababa. Hinahatak nyo pataas ang isa't isa. Kaya kung gusto mong maging taong hindi basta kayang iwan, wag mo lang isipin paano ka mamahalin. Isipin mo rin paano ka magiging blessing sa buhay ng ibang tao nang hindi nawawala sarili mo. Kasi dun talaga nagsisimula ang healthy na pagmamahal. Hindi sa manipulation, hindi sa pagiging possessive, hindi sa kakapitan mo siya ng mahigpit para hindi umalis. Mas tumatagal ang tao kapag malaya siyang manatili. At tandaan mo ito ha, hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili sa buhay mo. Kahit gaano kakabait, may mga taong aalis pa rin. May mga taong hindi marunong magpahalaga. At hindi mo kasalanan yon. Pero kapag naging maayos ka sa sarili mo, kapag natutunan mong magmahal ng may respeto, may boundaries, may peace, at may maturity, darating at darating yung taong matatakot mawala ka. Hindi dahil kinontrol mo sila, kundi dahil bihira na silang makakita ng taong tulad mo. Kaya wag mong sayangin oras mo kakahabol sa taong paulit-ulit kang pinaparamdam na kulang ka. Ang tamang tao, mararamdaman niyang swerte siya sa'yo. At minsan, doon nagbabago lahat eh. Kapag hindi ka na desperadong mahalin, kundi marunong ka nang mahalin ng tama ang sarili mo. Kasi yung taong may self-respect, may peace, may kindness, at may emotional strength, mahirap talaga palitan yan. Kaya kung may natutunan ka sa usapan natin ngayon, sana maalala mo ito. Hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ng totoo. Hindi mo kailangang baguhin buong pagkatao mo para piliin ka. Ang kailangan mo lang, maging klase ng tao na nagbibigay ng value, hindi puro validation ang hinihingi. At kung dumating man yung panahon na may taong hindi ka pinahalagahan, wag mong isipin na wala kang worth. Minsan, hindi lang talaga lahat marunong tumingin sa tamang halaga ng isang tao. Patuloy ka lang mag-grow, ayusin mo sarili mo, alagaan mo puso mo, at piliin mo yung pagmamahal na may respeto at kapayapaan.
Kung nakarelate ka dito, share mo naman sa comments yung isang ugali na feeling mo talagang nagpapatagal ng relasyon. Baka makatulong din sa ibang nanonood. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentuhan tungkol sa relasyon, self-worth at tamang mindset sa buhay, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. At lagi mong tandaan, ang tunay na pagmamahal hindi yung kailangan mong ipaglaban araw-araw para lang manatili. Minsan, ang totoong pagmamahal tahimik lang. Pero sigurado. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod.